Civil Defense na si Sir Judy Castillo. Ito'y kaugnay pa rin mga kasama sa nangyaring lindol kahapon sa Mindanao. Opo, na umabot sa 7.8 magnitude. Opo, ganun ho kalakas at nagdulot ng napakalaking pinsala sa karamihan ng mga lugar dyan sa Mindanao. Opo, Sir Judy, good morning. Good morning, Sir Rod. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Okay. Sir, so far, base po sa inyong monitoring hanggang sa mga oras na ito, kumusta po yung mga apektadong lugar ng 7.8 na lindol kahapon sa Mindanao? Yung sitwasyon? Sir Rod, base doon sa mga nakalap nating informasyon at nandun mismo sa on the ground sa Civil Defense Administrator Jose Carol Cabreros, doon nga po sa mga apektadong populasyon, ito po ay umaabot na sa mahigit 7,000 families. 7,000? Specifically po, ito ay 17,000 po na families. 17. Opo, 17. Okay. Opo, mahigit 17,000 po na families. No? This is from a region na 12 alone. Aabot po ito ng mga 77,000 na mga kababayan natin. Pero we're seeing na this could be an initial report pa rin dahil region 12 pa lang po ito. Okay. Ang nakakalungkot nga po, may mga kababayan tayong hindi nakaligtas dito sa nangyaring lindol. So far po, coming from dalawang rehiyon, Region 12 at saka Region 11, meron pong as of 6 a.m., meron po tayong for verification and validation ng Management of the Dead and Missing Cluster na 37 po na hindi nakaligtas. 37 na? 37. Opo, 37 as po. of, anong oras yan, Sir Juni? Ngayong kaninang alas 6? 6. Opo, as of 6 a.m. po. Ang 37 po nito ay Opo. Ang karamihan po nito ay galing sa Region 12. Sa Sarangani po, merong 18. Meron sa Jansa ng 12. Yun po yung karamihan dito sa mga kababayan natin na hindi po na. Yung missing, Sir Juni, ilan na po? Kasi kanina, sa balita, 12, no? Yung missing. At 200 ang sugatan. Nadagdagan ho ba, Sir Juni? Opo, sa missing po, sa base sa datos, more or less yun pa din yun. Pero yung injured po, ito po ay umaabot sa, again, Region 12 pa lang po ito, 456 ang injured. 456. Sa missing, hindi pa nadagdagan, pero sa mga nasawi, umabot na sa 37 at yung injured ay nasa 456. Tama ho ba? Opo, tama po. Okay. Yan po ang datos natin as of 6 a.m. Sa tingin ninyo, madadagdagan pa itong casualty sa nangyaring lindol kahapon? Opo, Sir Rod, sana nga po ay hindi na po madagdagan ito. Although, isang araw, kahapon pa lang itong datos na to, so we might get some additional reports po. Opo, because kanina kausap ko po ang head ng PDRMO ng Gensan, mayroon pa silang nire-rescue ng 2 na trap sa Gumuhong Gusali. Opo, dyan sa Gensan. Well, sa iba, base po sa inyong monitoring, Sir Juni, sa ibang mga lugar, may kasulukuyan ho bang ginagawang pagre-rescue din sa mga residente na natrap sa kanilang bahay o Gumuhong Gusali? Opo, meron pa din po ang tinitingnan kasi natin bukod sa Jansan, yung Sarangani, South Cotabato, and then some areas also coastal areas in Tugtang Kudarat, So nandun po ang mga kawan natin ng mga kabilang sa search, rescue and then retrieval teams para nga po isagawa ito. All right. Okay. Jensen, hanggang ngayon wala pa rin supply ng kuryente, walang tubig, mahina ang internet. Okay. Bukod sa Jensen, sir, saan pa ho ang mga lugar na apektado din yung power supply at yung tubig? Pareho pa din po dun sa mga nabanggit kong lugar, yung Sarangani, South Cotabato, there are some areas meron pong kahapon kasi merong naiulat na mga
infrastructure din, no, like roads and bridges, no, bukod dun sa mga utilities na damage. Sa roads po, merong ulat na 19 roads na damage, na limitado yung access, and then ganun din merong siyam na tulay na na-damage din. Yung dalawa doon na limitado yung access, no, yung po yung mga nakikita natin na mga ulat po, no, as of now. Okay. Mga airport, sir. Jensen lang ba ang apektado at sarado yung airport? May iba pang mga lugar na sarado din ang airport sa mga oras na ito dahil sa lindol? Opo. So far, no, what I have now is yung Jensen, no, kasi kahapon na kanselado nga yung mga flights din or rerouted. And then yung mga galing naman po sa aming tanggapan, no, at saka ibang mga national government agencies ay sa Davao po lumalapag. And then nagcha-chopper or nagsasasakyan at saka mga land travel po, no, going to these areas. Okay. Well, nabanggit nyo nga kanina, marami ding mga lugar na hindi madaanan dahil pati yung kanilang mga tulay, mga daan, nasira dahil sa malakas na lindol kahapon, umabot sa 7.8. Doon sa mga, kasi hindi lang naman sa ganitong sitwasyon, gaya ng Cebu, magpapadar sila ng 10 million na aid, no, for earthquake hit areas like in General Santos. Bohol magpapadala din ng tulong. May mga pribado ding mga organisasyon, grupo, individual gusto ding tumulong. Mag-abot ng ng tulong rito sa mga apektado ng lindol. Paano siguro sila umabot diyan sa mga lugar na apektado ng lindol, sir? Ano po yung advice ninyo? Opo, sa ngayon po ang pinakamahalaga talaga ay kung pupunta sila sa mga doon sa area, no, ay dapat mag-coordinate po muna, no. Kung hindi man po ito yung mga tanggapan ng Office of Civil Defense o yung mga lokal na pamahalaan po ay kontakin po muna nila. Sa ngayon, no, we're hindi pa kung pagkain kasi ito, mas maganda po ang coordination natin is with the Department of Social Welfare and Development, kung mga food and non-food items. Para bago po pumasok doon, ay siguro din po muna na coordinated tayo para po alam natin kung ano po yung mga dapat gawin at saka baka kasi ang mga ipadala ay hindi naman kakailanganin doon. No? So we're getting that information ngayon, Sir Rod, no, kung ano ang major needs, no, dahil nandun pa po yung ating mga teams sa baba. Alright. Sir, estimated amount, magkano umabot yung danyos dyan sa nangyaring pagyanig kahapon sa Mindanao? Ito po ay, this is a rough estimate, no, based on mga nakita ng mga damage kahapon. Pero again, we see that this is a very initial data po. Meron pong 979 million na estimated damage to infrastructure. And then doon naman po sa mga damaged houses, meron pong nakatala na 1,889 damaged houses. Karamihan po nito mga partially and totally damaged houses. Yun po, no, meron din mga damage po, no, na mga 48 na partially damaged schools. Oo. Well, sa assessment po ninyo, hanggang sa mga oras na ito, ano po yung nakikita po ninyong sitwasyon sa mga lugar? Sa ngayon po, tumama yung... Sa ngayon po, no, lalo na doon sa mga infrastructure, no, sa mga gusali, sa mga kabahayan po, no, sa mga nabanggit kong area, no, especially po, no, Jensen and Sarangani, no, medyo mahirap po ang sitwasyon nga kasi nga malakas yung lindol. Nakita natin na kahit yung may mga gusali po, ng mga gumuho, no, kung hindi man totally gumuho ay pa din, totally damaged pa din. So ang tinitingnan natin kasi is the recovery and rehabilitation nitong mga infrastructure na ito ay medyo matatagalan. Yung mga pangangailangan naman ng ating mga kababayan, no, food, non-food items, no, temporary shelter. So ito po yung tututukan ng ating mga response agencies. Pero so far meron na hong mga naipadalang ayuda, sir? Tama po. Unang-una po, no, may mga naka-preposition naman po kasi na mga resources natin, food and non-food items, mga kits, no, hygiene kits,
So nandun naman po 'yun. So nakapagpadala na po, nag-set up na rin po ng mga mobile kitchen, nag-distribute po ng mga family food packs. Oo. So itong cluster po natin ng food and non-food items led by DSWD. Ito naman po ang dito. Kami naman po ay in charge doon sa logistics and Okay. then sa coordination. So kapag kami mga kailangan ganyan o kailangan na mga resources, kami po ang nagko-coordinate nun para maipadala. Like ngayon po, yung mga sa ospital, dahil nga po walang kuryente doon, kaya po nagpadala ng genset at saka ng mga supply din po ng gasolina. Oh, how about ng augmentation from our personnel from AFP, Philippine Coast Guard, iba pang mga organisasyon ng gobyerno para tumulong din sa paglilinis dun sa mga kumalat na debris, para yung lugar kaagad-agad hindi naman kaagad-agad may babalik sa normal, pero at least maiwasan na madagdagan, di ba, yung maidudulot na disgrasya sa mga tao dyan sa mga areas na napuruhan ng lindol kahapon. May ganito na ho bang ginawa po nating hagbang, Sir Juni? Opo, yung mga search, rescue, and retrieval teams po natin, ito po ay nanggagaling sa ngayon, local government Local units muna. doon. Okay. Opo, local. Then, nandun din po yung mga local personnel po ng ating mga kapareho po ng Bureau of Fire Protection, na nandun na rin po sa lugar. Oo. Yung Armed Forces of the Philippines, yung Philippine National Police, yung Philippine Coast Guard, pati yung sa Bureau of Jail and Management and Technology, Okay. Sila yung mga tauhan, 'di ba, na mga dati na po itong deployed doon sa mga lokal. So sa po muna, Oo. So sa ngayon po, yung mga search rescue teams po, from other areas, habang naka-standby po ito, kasi nakahanda din, In fact, even sa Metro Manila at sa ibang rehiyon, Oo. ay naka-standby pa muna, hanggat hindi pa naman po hinihiling doon sa lokal na areas po na apektado na kakailanganin ng augmentation. Alright. Sir Johnny, maraming salamat sa pagbibigay po ninyo ng update kaugnay sa nangyaring lindol kahapon dyan sa Mindanao. Tumama ng 7.8, umabot, Napakalakas. Opo. Sir, Opo, maraming salamat po. maraming salamat po. God bless. City spokesperson Juni